Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Binibining J. Mariel Vilibato, ang isa sa magtatalakay ngayong araw. Bago tayo magtalakay, tayo magbalik-aral muna. Ano nga ba ang ating pinag-aralan nitong mga nakalipas na linggo? Mahusay, ang ponolohiya. Ang ponolohiya ay ang pag-aaral ng mga makabuluhang tunog. Hindi ba't may 3 sangkap ito sa pagsasalita? Ayon kay Garcia noong 1999. Ang enerhiya, artikulador, at resonador. Ang enerhiya, ito yung hangin na nanggagaling sa ating baga. Ang artikulador naman, ito yung nararamdaman nating nagbabibrate dito. At ang resonador, ito na yung may tunog o yung nilalabas nating tunog. At mayroon namang 4 na bahaging mahalaga sa pagbigkas ng tunog. At ito ay matatagpuan natin sa ating bibig. Ang dila at panga, ngipin at labi, matigas na ngalangala, at malambot na ngalangala. Nagkakaroon ng pagbabago-bago ang hugis at laki ng guwang ng ating bibig dahil sa ating mga binibigkas na salita o patinig at patinig. At ayun lang ang nakapaloob o yun yung balik-aral natin sa ponolohiya. Ako ay magsisimula na sa ating tatalakayin ngayong araw. Ang aking unang tatalakayin ay ang phoneme o ang phonema. Ito ay pag-aaral sa unit ng tunog. Ang phoneme, ito yung tunog na ating binibigkas. Ayon sa batayang simulain sa linguistika, ang wika ay katawan ng phoneme. Bakit? Sapagkat wala ang wika kung wala ang tunog, at wala ang tunog kung wala ang wika. Kung wala ang wika, paano natin magagamit ang tunog kung wala tayong sasabihin mga letra, titik, at paano naman natin mabibigkas ang wika kung wala ang tunog? Kung may wika nga, paano naman natin mabibigkas ito kung wala naman tayong binibigkas ng tunog? Kaya naman nasabi nila na ang wika ay katawan ng phoneme. Isa pang dahilan ay, di ba, mahalaga sa atin ang ating katawan sapagkat paano tayo makakakilos kung wala tayong katawan? At paano tayo makakagawa ng isang gawain kung wala tayong katawan? Ganon din sa wika at tunog. Paano natin mabibigkas ang isang wika kung walang tunog? At paano naman natin sasabihin ang wika kung wala ang tunog? At yun lamang ang ating tatalakayin sa phoneme. Ang wika ay katawan ng phoneme. Ang pangalawa naman na aking tatalakayin ay ang phonetic, ang makaagham na paglikha ng tunog sa pagsasalita. Ito yung bibigkasin pa lamang. Ang bawat wika ay may kanya-kanyang bilang ng tunog. Hindi ba't sa Tagalog, Bicol, Hiligaynon at Kapampangan mayroon silang 5 patinig. At sa iba namang wika, mayroon lamang silang 3 patinig, katulad sa Cebuano. Hindi ba't kung ang isang bata ay ang kanyang pinag-aralan o kanyang kinalakihan ay mayroon lamang silang 3 patinig, hindi ba't siya'y mahihirapan kung siya'y pupunta sa mga lugar na may 5 patinig? At marami ring nagsasabi na kailangan ang isang guro ay siyang magtuturo ng tamang pagbigkas sa isang tunog. Kung ang kanyang pagtuturo ay ang pagpaparinig ng wastong tunog, kailangan ipinapakita niya rin ang tamang posisyon ng dila. At kailangan ng isang guro, alam niya kung paano at kung saan ang diin at tono ng isang titik o letra sa isang tunog. Kailangan talaga kung ikaw ay isang guro, alam mo at dapat wasto ang iyong tinuturo sa iyong mga estudyante sapagkat tayo ang nagtuturo sa kanila ng mga bagong kaalaman. At isa pa, kailangan tayo ang may mas alam kaysa sa ating mga estudyante. Ang Filipino ayon sa Tagalog ay isa sa mga sangwika ng Malayong Polynesia. Ayon kay Dr. Richard Pittman, isang lingwistikong Amerikano, higit ang katangiang pamponetic ng Tagalog kaysa sa Ingles at Kastila. Samantalang, maraming titik at pantig ang hindi binibigkas sa Ingles. Sa atin naman ay kung anong baybay ay siyang bigkas o kung anong bigkas ay siyang baybay. At isa pa, noong unang balarila, mayroon lamang tayong
15 katinig at 5 patinig. Ngunit kung ibabatay natin ito sa bagong lingwistika, ang Filipino ay binubuo na ng 21 ponemang segmental at ito ay binubuo ng 16 na katinig at 5 patinig. Dagdag kaalaman lamang sa phoneme of phonema. Hindi ba't ang sabi ko rito ay ito yung unit ng isang salita o unit na tunog sa wika na nakakapagpaiba ng kahulugan. Alam niyo ba ang tuldik na paiwa at pahilis? Ang tuldik na paiwa at pahilis, ito ang nagiging dahilan kung bakit nababago ang isang kahulugan at ito ay nakapaloob sa phoneme of phonema. Ang tuldik na paiwa, ito ang pagbigkas natin sa dulong pantig na malumi lamang o malumanay. At ang tuldik na pahilis naman ay kabaliktaran ng paiwa. Ito ay ang mabilis na pagbigkas natin sa dulong pantig. Isang halimbawa natin ay yung baga o ang charcoal flame. Kung lalagyan natin ito ng tuldik na paiwa, magiging baga o lungs. Malumi lamang siya o malumanay. Baga. Lungs natin yun. At kung ilalagay naman natin ay ang tuldik na pahilis ay baga, mabilis siya. Magiging patalok siya. Baga. Ayun lamang ang tuldik na paiwa at pahilis. O ang tuldik na paiwa at pahilis ay nagiging dahilan kung bakit nababago ang kahulugan ng isang salita. At iyon lamang ang aking tatalakayin ngayong araw. Muli, ako si Binibini J. Real Vilibato, nawa ay may natutuhan kayo sa araw na ito. Maraming salamat! Magandang araw! Ako si Binibining Trix May Bagamasbad, ang sunod na tagapagtalakay. Ngayon, tatalakayin natin ang mga panlabing tunog, mga tunog na pangngipin at ngalangala, at mga patinig, malapatinig, at tunog ng bilar. Panlaping tunog. Ang panlaping tunog ay may ponemang P at B, gayon din ang ponemang M. Laging tandaan na napapalitan ng ponemang M ang ponemang NG kapag ang nilalapian ay nagsisimula sa P at B. Nailarawan itong mabuti sa pamamagitan ng paggamit sa mga panlaping sang, sing, at pam na nagiging sam, sim, at pam. Halimbawa na lamang nito ay ang sampalayok, simbangis, pampahid o pamahid, pambilog, pambalot, at pambutas. Ngayon naman ay ang mga tunog ng pangipin at ngalangala. Ang mga tunog na D, L, R, S, at T ay nasa isang pamilya ng tunog na binibigkas sa tulong ng pagdiit ng dulo ng dila o unahan ng dila sa likod ng ngipin at unahang ngalangala. Sa palabigkasan ay naipakikilalang mabuti na ang mga tunog na ito ay nanggagaling sa isang pamilya ng tunog sa pamamagitan ng panlaping nagtatapos sa NG na nagiging N kung ang unahan ng titik ng salitang nilalapian ay nagsisimula sa D, L, R, S, at T. Ang halimbawa nito ay ang sing-lawak na nagiging sin-lawak dahil ang unahan ng nilalapian ay nagsisimula sa letter L. Sang-dakot nagiging san-dakot at pang-takip na nagiging pan-takip. At ngayon ay ang mga patinig, malapatinig at tunog ng bilar. Ang A, E, I, O, U, H, Y, W, K, G, at H ay mga tunog na walang restriksyon at nabibilang sa isang pamilya ng tunog at ang kaugnayan nito sa palabigkasan at paglalapi ay mapapansin sa pagbigkas. Walang pagbabago magaganap sa pagbigkas at paglalapi sapagkat sa naturang mga tunog ay kabilang ang N na ito. Halimbawa sa patinig. Ang patinig ay nilalagyan ng gitling sa pagsulat. Halimbawa ay pang-agham, pang-ulat, at sing-asim. Sa malapatinig ay hindi na nilalagyan ng gitling sa pagsulat. Halimbawa, pang-hasa, pang-kalaykay, pang-hataw, sing-higpit, at sing-gulang. Sa katinig naman ay hindi rin nilalagyan ng gitling sa pagsulat. Halimbawa nito ay pang-wasiwas, pang-yupi, pang-wakwak,
at pangyugyog. Naunawaan ba? Kung gayon, magaling! Dito na nagtatapos ang aking talakayan. Magandang buhay! Ako si Binibining Nas Malaya Gamoranaw, ang ikatlong tagapag-ulat ng Pangkat Ponolohiya. Handa na ba kayong matuto? Natutuwa naman ako kung gayon. Tara at magsimula sa ating talakayan. Sisimulan natin ang ating talakayan patungkol sa diin at haba ng patinig. Ngayon, pansinin ang mga salita na aking ipapakita at sabay-sabay natin itong bigkasin at alamin ang kahibahan ng dalawang salita. Sa tingin nyo, ano ang tamang pagbigkas dito? Mag-aaral. O sa Ingles ay student. At kung gagamitin natin ito sa pangungusap, ay masayang naglalaro ang mga mag-aaral. Paano naman natin ito bibigkasin? Mag-aaral. O sa Ingles, study. At kung mapapansin natin na sa loob ng isang salita ay nakapagbibigay ito ng kahibahan ng kahulugan ng salita na makikita sa mga salitang minimal na magkatulad. At tandaan, ang haba ay binibigkas na may diin o pagtigil ng kaunti sa daloy ng pagbigkas ng isang salita. At ang susunod naman ay tungkol sa ang impit o tinatawag na glutal stop. Ito ay ang pagpigil ng tunog sa dulo ng bawat salita na kung saan patinig ang huling titik. Ngunit, sa palabaybayan ng wikang Pilipino, ang glutal na pasara ay kinakatawanan ng tultik na paiwa at gitling. Halimbawa, bata, baga. Ito ay isang halimbawa ng paiwa. At sa gitling naman ay mag-alis. Ngayon, dumako naman tayo sa kambal katinig o cluster. Meron na ba kayong naiisip o ideya patungkol sa kambal katinig? Kung gayon, ating alamin. Ang kambal katinig po o tinatawag na cluster ay kapag ang isang salita ay may dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig na kapwa binibigkas. Halimbawa, gripo. Sa tingin nyo, bakit ito naging kambal katinig o cluster? Mahusay! Dahil ito sa dalawang magkasunod na ponemang G at R, na kung saan ay kabilang ito sa katinig. At tandaan na maaari ring matagpuan ang mga kambal katinig sa unahan, gitna, at ulihan ng salita. Ngayon naman, ang ika-apat nating tatalakayin ay ang digrap ng or NG. Dito naman, mayroong dalawang magkasunod na katinig na NG na kung saan iisa lamang ang bigkas at narito ang mga halimbawa. Mayroon tayong ngiti, panganib, at giniling. Sa unahan, sa gitna, at sa hulihan. Ngayon naman po, ang ikalima nating tatalakayin ay ang mga pares minimal. Ito ay ang salitang magkatulad na magkatulad ang bigkas maliban sa isang phoneme na siyang pinagkaiba ng kanilang kahulugan. Halimbawa, gulay, kulay, na kung itatranslate natin sa Ingles ay ang kulay ay color. Ang kulay naman ay vegetables. At ang huli na ating tatalakayin ay patungkol naman sa mga phonema o ponema na malayang nagpapalitan. Ito po ay ang mga phonemang I, E, O, U, or I, E, O, U na
maaaring magkapalit ng gamit, ngunit walang nagbabago sa kahulugan. Halimbawa, baso-baso, binti-binte, na kung saan napalitan ang fonemang O sa U at I sa I, ngunit iisa lamang ang kahulugan. At tandaan din, may mga phoneme ding nagkakapalit ng gamit at nagbabago ang kahulugan nito. Halimbawa, pulo, polo, na kung saan ang fonemang U ay napalitan ng gamit na O. At nagbabago rin ang kahulugan nito, kung saan ang pulo ay island at ang polo ay polo shirt. At dito ko na nga po tinatapos ang ating talakayan. Muli, ako po si Binibining Nasmalea Gamoranaw. Magandang araw! Ako nga pala si Binibining Princess Esmilio na magbibigay sa inyo ng kaalaman patungkol sa diptongo at kambal patinig. Ang una natin tatalakayin ay patungkol sa diptongo. Sinasabi na ang diptongo ay magkasamang patinig at malapatinig na tunog ng W at Y sa isang pantig ng salita. Ayon nga kay Santiago at Tiangco noong 1991, ng diptongo daw ng Pilipino ay may iw, i, aw, oy at uy. At tinuturing din na diptongo ang alinmang patinig na sinusundan na malapatinig na Y at W sa loob ng pantig. Pero sabi nga rin na kapag ang Y o W ay nasa pagitan ng dalawang patinig, ito ay hindi na maituturing na diptongo. Ang susunod naman natin tatalakayin ay patungkol sa kambal patinig. Ang kambal patinig ay ang magkasunod na patinig sa loob ng isang salita at ang maituturing na kambal patinig ay ang mga hiram na salita mula sa Espanyol. Mayroong dalawang tradisyonal na pagsulat sa kambal patinig. Ito ay ang UA at IA. Ang ginagawa sa unang kambal patinig na UA kapag sinisingita ng malapatinig na W ang unang kambal patinig na UA, ito ay nagiging dalawang pantig. Sunod naman ang kambal patinig na IA ay tinatanggal ang I at pinapalitan ng malapatinig na Y. Nagaganap ang kambal patinig sa ikalawa o iba pang pantig ng salita. Ang unang patinig ay inaalis at pinapalitan ng W o Y. Ang I at U ay tinuturing na mga patinig na mahina sapagkat naglalaho ang tunog ng I at U kapag napalitan ng tunog na Y at W. Samantalang sa patinig na A at E na itinuturing namang patinig na malakas sapagkat yung tunog niya ay hindi naglalaho. Karagdagan pa, nagiging isang nagsasariling pantig ang kambal patinig na napalitan ng Y o W ang unang pantig. Doon nagtatapos ang aking pagtalakay patungkol sa diptongo at kambal patinig. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Binibining J. Mariel Vilibato na muling magtatalakay ng panibagong aral ngayong araw. Ang aking tatalakay ngayong araw ay isa sa kataliwasan sa pangkalahatang tuntunin. Ang aking tatalakayin ay ang unang kataliwasan. Ang unang kataliwasan kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa katinig sa unang pantig ng salita. Sa madaling salita, kapag ang isang salita ay pinantig sa unang pantig, dapat naandun na yung kambal patinig o dalawang patinig at isang katinig. Kapag nandun na yung kambal patinig at katinig, matatawag itong unang kataliwasan. Halimbawa, sa piano, hindi ba't kapag pinantig natin ito ay dalawa? Pia at no. Sa unang pantig, ito ay ang pia. Sa pia, naandun yung katinig at kambal patinig. At ang kambal patinig ay sumusunod sa katinig. Pansinin natin na nahahati sa dalawang pantig ang kambal patinig. At sa ikalawang pantig, naandun yung diin o duldik. Hindi ba't dun sa halimbawa ko ay piano? Yung no, yun yung pangalawang pantig at naandun yung diin, piano. At pansinin din natin na ang unang pantig ay mabilis siyang bigkasin kaysa sa ikalawang pantig. Ngunit tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan na ito,
Dalawa ang patinig kaya nangangailangan dalawang pantig. Hindi maaaring iisa lamang ang pantig kapag mayroong kambal patinig. Ito rin naman ang dahilan sa tradisyonal na baybay noon ng katutubong diptongo, gaya ng siya, niya, tuwing, at buwan. Kung nais isulat ang bigkas na wala ang unang patinig, kailangan lagyan natin ito ng simbolikong udit, gaya sa siya, niya, tuwing, at buwan. Mapapansin natin na ang unang patinig ay nawala, ngunit ito ay nilagyan ng simbolikong udit. At iyon lamang ang unang kataliwasan at ito lamang ang aking tatalakayin. Muli ako si Binibining Jameril Vilibato. Nawa ay may natutuhan kayo ngayong araw. Maraming salamat. Sunod naman ay ang ikalawang katiwalasan. Kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa dalawa o mahigit pang kumpol katinig or consonant cluster sa Ingles, sa loob ng salita, may layuning pedagogiko ang katiwalasan nito. Halimbawa, ang ostia or ostya, ang infierno or infierno, ang biskuit or biskuit. Ang pagpapanatili sa isang patinig ay isang paraan ng pagpapaluwag sa isang pantig at upang matulungan ang mga mag-aaral na magpantig ng isang salita, lalo na ang mga hindi sanay sa Espanyol. Halimbawa, ang magiging kalituhan ng mga estudyante kung paano papantigin ang industriya or industriya at influensya or influensya ay inaalis ang I at U. Nagkukumpulan ang mga patinig. Higit sa magaan itong pantigin kapag saan yung industriya or industriya at influensya or influensiya. Mas madaling mapapantig ang mga salita. Naunawaan ba? Kung gayon, magaling! Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Ako nga pala si Princess Ismilio na magbibigay sa inyo ng kaalaman patungkol sa ikatlong kataliwasan. Ang ikatlong kataliwasan ay kapag ang kambal patinig ay sumusunod sa tunog na H. Halimbawa, mahiya, estratehiya, kolehiyo, at religion. Ang H ay isang mahinang katinig kaya naglalaho ito kapag walang kasamang patinig. Imposibleng sa gayon ang anyong kolehiyo o rehiyon dahil magiging kolehiyo o rehiyon ang karaniwang aktwal na bigkas kapag hindi binigyan ng tanging diin ang H na walang kasunod na patinig. Ngayon naman po, ang susunod naman po na ating tatalakayin ay ang pinakahuli o ika-apat na kataliwasan. Ito naman po, kapag ang kambal patinig ay nasa pinakadulo ng isang salita at ang diin ng pagbigkas ay nasa pinakaunang patinig ng kambal patinig. Nauunawaan po ba? Ayan, at para po mas maging malinaw ito sa ating lahat, ay narito po ang halimbawa. Ang salitang ekonomiya sa Kastila. At ayon nga sa ika-apat na kataliwasan, dapat daw ang ating kambal patinig ay nasa dulong pantig. So ang ating IA sa ekonomiya ay nasa dulong pantig. At bukod dito, dapat din daw na ang diin ng pagbigkas ay nasa pinakauna ng patinig ng ating kambal patinig. At ang pinakaunang patinig natin sa kambal patinig na IA ay ang I. Kaya ito ay binibigkas ng ekonomiya. So nasa I ang ating diin. Kaya naman, ang pagbaybay natin ito sa Filipino, ang IA natin sa ekonomiya ay mananatili at isisingit lamang ang malapatinig na letter Y. Kaya magiging ekonomiya. Ayun lamang po at maraming salamat po.
Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Johaila Magondakan na nagmula sa BSED Filipino 1B. Panibagong araw, panibagong kahalaman ang matututunan natin ngayong araw na ito. Ang tatalakay pala natin ngayong araw na ito ay ang kambal, katinig at digrapong SK, ST, SH at ang KT. May tuturing na kambal, katinig o digrapo ang dalawang magkadikit na katinig na pinatutunog sa loob ng isang pantig. Gaya ng SK o SC sa Ingles na this, pris ng ST sa Ingles na test, contest, pose, pest, artist ng KT sa Ingles na aspect, subject, correct. Pasok ang SK, ST. Sa abakadang Tagalog noon, hindi pinatutunog ang ikalawang katinig sa mga binanggit na mga kambal katinig gaya ng des noon ang dis at contest ang contest. Sa mga ginanap na forum mula 2005 hanggang 2013, pinagtibay ang pangyayari na pinatutunog sa Filipino ang SK at ang ST. Sa gayon, maaari nang baybayin ang des at dis na des at dis, samantala't natanggap na sa Filipino ang anyong test, contest, pest, pose at artist. Walang KT, gayunpaman hindi tinatanggap ang KT o CT dahil hindi umano pinatutunog ang T sa tabi ng K sa loob ng isang patinig. Sa gayon, ang aspect, correct ang correct at maaaring subject ang subject. Narito pa ang ilang halimbawa: abstract, abstract, addict, connect, contract, contract. Dumako naman tayo sa digrapong CH at SH. Ang digrapo ay kambal katinig na binibigkas ng may isang tunog, gaya ng CH sa cheese, check, chopstick at ng SH sa shooting, shampoo, shop, workshop, ambush, brush. Ang CH ay matagal nang tinapatan ng TS sa Tagalog kapag nanghiram sa Espanyol. Kaya kung isa sa Tagalog ang tatlong halimbawa ng CH mula sa English ay magiging cheese, check, chopstick ang mga ito. Ganito rin ang pangyayari sa reach, pitch, pitcher, pitcher. Narito pa ang mga halimbawa mula Espanyol at Ingles. Chismis, chancellor, chuper, lechon. Yun lamang po, sana ay may natutunan kayo sa aking binahaging kaalaman patungkol sa kambal katinig at digrapong SK, ST, SH at KT. Salamat! Ako, si Binibining Kalinyaga, ang magtatalakay sa inyo ng kambal katinig at digrapong SK, ST, SH at KT. Ngunit tigib sa alinlangan hanggang ngayon ang pagtanggap sa digrapong SH kung pananatilihin o tatapatan ng tunog Tagalog. May nagnanais panatilihin ito gaya sa shampoo. May nagnanais din tapatan ito ng SY, gaya ng shooting. Ngunit may nagsasabing nawawala ito sa dulo ng salita kaya dapat ambush ang ambush. Pansamantalang nakabukas hanggang ngayon ang kasalukuyang gabay para sa mananaig na eksperimento hinggil dito. May SH ang ibaloy. Ang malaking problema, isang lehitimong tunog ang ST sa mga wika sa Cordillera. Sa wikang ibaloy, natatagpuan ang SH sa umpisa, gitna at dulo ng salita. Halimbawa, syuwa na ang ibig sabihin ay dalawa. Sa 2013 forum, ipinasya na isaalang-alang ang SH bilang isang tunog ngunit hindi tutumbasan ng katapat na bagong titik. Ang ibig sabihin, mananatili ito sa anyo nito ngayon bilang katutubong digrapo at baybayin sa mga titik S at H. Gaya sa mga sumusunod na mga salitang ibaloy na syuhol at ang ibig sabihin nito ay nakahiga at sabisyong na ang ibig sabihin ay lason. Ang sunshak na ang ibig sabihin ay kaligayahan at pesye na ang ibig sabihin ay hawak. May TH at KH ang Meranao. Isang bagong pasok na kaso ang pagpapatunog sa H na kumakatawan sa nagaganap na aspirasyon o pahingan na pagpapatunog sa katinig o patinig sa digrapong TH at KH. Sa lumang abakadang Tagalog ay hindi pinapatunog ang aspiradong H ng TH at KH. Kaya binabaybay noon na marathon ang marathon. Ngunit binago ito. Ang ibig ngang sabihin, tinatanggap sa 2013 forum upang gamitin ang aspirado o pahinga na bigkas sa H. Hindi
Ito dahil sa Ingles na gaya ng aspiradong bigas sa tin at kit. Ang higit na mahalagang dahilan, naririnig ang bagay na ito sa wikang katutubo na tulad ng Meranao. May mga halimbawa akong sasabihin sa inyo, katulad ng tinda na ang ibig sabihin ay magluluto, at theng na ang ibig sabihin ay pinsan, at litha na ang ibig sabihin ay gulay, kabadot na ang ibig sabihin ay mahuhugot, at ang pekawaw na ang ibig sabihin ay nauuhaw, at ang hulihan ay ang kolokha na ang ibig sabihin ay pangsamantalang pagtigil. Gayunman, ang paglalagay ng titig H katumbas ang pahingal na tunog, kasunod ang TOK ay limitado pa sa gamit sa ganitong katangian ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Hindi pa ito magagamit sa Ingles dahil na rin sa pangyayari malimit na bigkas ng Pilipino ang nagaganap na panghihiram na salita mula sa Ingles.